So, ayan po. Ayan po. Welcome po sa ating YouTube channel, J. Morins TV. Please like and share. So, ngayon, ang ating topic about ito kay Duterte versus Marcos. So, ngayon, ating magmaritisan tayo. Magmaritisan tayo mga kamorins. Okay. Alam ninyo, di ba? Alam naman natin na si Marcos na yan, lumaki sa ibang bansa. Doon siya nakapag-aral, di ba? So, ibig sabihin, malakas yung kapit niya doon. Kayang-kaya niya bayaran yung gobyerno doon. Kasi, isa pa, mayroon siyang kayamanan na nakadeposit ng mga gold bar sa iba't ibang bansa. Ilang tons, di ba? So, kayang-kaya ni Marcos bayaran yung gobyerno doon. Di ba? Isipin nyo, alam ko, matalino kayo, may pinag-aralan, pero may kulang sa inyo. Ako, wala akong pinag-aralan. Mababa lang yung pinag-aralan ko. Pero, yung isip ko, parang detective. Ginamitan ko talaga yung traitor talaga to si Marcos. Di ba? Yun. Wala siyang utang na loob. Di ba? Nanalo siya pagka presidente dahil sa mga Duterte. Kung hindi dahil sa mga Duterte, hindi siya mananalo. Yun nga, huli na yung pagsisisi. Pero noon kung naging presidente pa yan si Sara Duterte, at saka yung si Marcos naman ay vice president, hindi sana mangyayari to. So, mauna, traitor jud ning Tagaluson. Grabe. Saka isa pa na hindi ko talaga nakakalimutan yun kung ano yung plataforma ni Tatay Digong noon. Marami siyang proyekto na gawa. Katulad nung kanang basurahan, kanang Manila Bay. Kisa may nakapalimpyo sa mga basura. Di ba si Tatay Digong? Saka yung license, dinagdagan, tag 10 years. Lahat. Saka yung passport, 10 years. Diba? Marami siyang nagawa. Saka yung itong traidor naman na to, walang utang na loob. Gustong pabagsakin yung mga Duterte. Diba? Alam ko kung sino ang may utak Alam natin Siyempre, si BBM na yan, lumaki sa ibang bansa. Diba? Doon siya nakapag-aral. So, malakas yung kapit niya doon Kasi, kaya niyang bayaran yung gobyerno doon Isa pa, marami silang gold bar
nakadeposit sa iba't ibang bansa. Mao na karon na naipit jud si Tatay Digong. Kasi admin di ba? Nganong dalhon man siya dito sa lain na nasod na dili man siya kung citizen dito. Diri man siya sa Pilipinas pinanganak, di ba? Diri siya citizen siya diri sa Pilipinas. Wala man siya atraso dito sa ibang bansa. So man nagiplanuhan gyud na ni Marcos, giplanuhan gyud na og maayo kung diri ipakulong si Duterte sa Pilipinas, dili man nila kaya. So nagpalaban siya dito sa ICC. Sigurado ako naditikan ko na-analyze ko na itong mga ano kasi, itong mga professional, hindi nila naisip kung paano nangyari yon, di ba? Analyze ninyo, iisipin ninyo ng mabuti ha. First time pa to nangyari sa iilan ng mga presidente na nakasuhan na doon sa ibang bansa pinakulong. Kasi si Marcos kasi malakas yung kapit nung BBM na yan, na yun nga walang utang na loob. Hindi siya naging presidente kung wala ang mga Duterte. Pero isipin ninyo malakas yung ano natin, yung butuhan. Kung sa butuhan, talo talaga yung mga Marcos. Kasi yung Mindanao sa atin, yung Visayas sa atin yun. So yung Luzon, iisa lang. So sigurado 60% lang yung boboto sa Luzon kay BBM. Yung Mindanao sa atin yon, kay Duterte yon. Maraming sigurado 100%. At saka yung Visayas sa atin din yon. Walang boboto doon sa mga Marcos. Talo talaga yun. Kaya nga na yun, huli na yung pagsisisi. Siyempre malakas siya ngayon kasi siya ang nakaupo na presidente dito sa Pilipinas. Kayang-kaya niya paikutin, bayaran yung mga gobyerno. Nagtataka ako. Isa pa, mayroon siyang si Tatay Digong. Pinagtulungan yun. Ito si Laila de Lima, di ba pinakulong yan ni Tatay Digong, at saka si Trillanes, pinakulong din niya. Sigurado, pinagplanuhan yun talaga. Pinagplanuhan si Tatay Digong na bagsakin. Saka, siyempre, naniguro na to si Marcos. Kasi yung asawa niya, positibo sa droga na nahuli doon sa ibang bansa, sa hotel daw. Diba? So, wala na. Sirang-sira na rin yung pangalan ng mga Marcos. Pero, delikado yung buhay niya. Pag may mangyari kay Tatay Digong, impas ang bugas na tag-20. Ang pabigas na tag-20 ang kilo. Goodbye, Marcos. Sigurado, mag-iba na ang
mag-iba na ang birthday mo. Grabe itong taga Luzon, oh. Wala talagang utang na loob. Traidor talaga. Grabe. Hindi naman siya nanalo, hindi siya naging presidente kung wala si Duterte. Walang utang na loob talaga. Mga traidor talaga tong taga Maynila, yung taga Luzon. Grabe. Pero huli na talaga yung pagsisisi natin kasi nangyari na eh. So, yun, pinagtulungan talaga yun na gustong pabagsakin yung mga Duterte kasi tagilid na sila eh. Kaya yung iniisip ko talaga, pero kung tutuusin, kaya naman, mapigilan naman talaga yun ni President Bongbong Marcos. Diba? Kayang-kaya niya yun. Ang problema, siya ang nagplano eh. Na doon talaga siya ipakulong sa ibang bansa. Pinagplanuhan ng siguro, naisip natin siyempre, baka yun, binayaran niya yung ICC. Siyempre, doon siya lumaki. Yung si BBM na yan. Doon siya nakapag-aral sa ibang bansa eh. So, ibig sabihin, malakas yung kapit niya doon. Billionaire siya doon eh. Diba? Billionaire siya eh. Kasi, ilang tons. So, ilang gold bar naka-deposit sa iba't ibang country. So, ibig sabihin, siyempre, gold bar eh. Billionaire ka na doon. Pag tinanggap mo yung alok ni BBM. Diba? Ay, nako. Ang hirap. Nakaupo siya ngayon. Na naging presidente siya. Anong nangyari sa Pilipinas? Maraming naghihirap. O, lahat ng bilihin. Tumaas. Grabe. Anong nangyari? Anong nang mangyari sa Pilipinas? First time pa siguro nangyari ito. Na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pinakulong sa ibang bansa. Na hindi naman siya citizen doon. Diba? Citizen siya dito sa Pilipinas. Dito siya pinanganak. Wala naman siyang pinapatay doon sa ibang bansa. Anong kasalanan niya about doon sa war on drugs, sa mga drug lords? So ngayon, positibo na nahuli na yung asawa mo about sa drugs. Ayun na, nakakulong na. So, mag-iingat kayo. Kayong mga traidor sa Luzon. So, yun. Grabe. Yan si Tatay Digong, idol na idol ko yan. Kasi marami siyang nagawa na maganda sa kapaligiran natin, malinis. Wala nang basura.
Diyan sa Luzon, ilang presidente na walang nakagawa ng ganyan. Katulad kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mayroon bang nakagawa? Yung Manila Bay. Grabing basura dyan. Barado yung mga kanal. Dahil sa basura. Diba? Nung nakaupo na si Tatay Digong, impas ang mga basura. Malinis. Yung mga Marcos, hanggang sa mga lahi nila ng mga Marcos, si Imelda, ano pa? Yung ngayon, yung anak, si BBM, wala naman nagawa kundi matalino, mautak, billionaire. Sila ang humawak ng mga gold bar na kinuha nila dito sa Pilipinas. Diba? Kayang-kaya nila pabagsakin. Siyempre admin sila. Kaya yun, nahihirapan si Sara Duterte, yung vice president natin, kasi siyempre yung kaharap niya admin siya, admin. Diba? Yun nga, kung siguro kung naging vice pa lang itong si BBM, hindi mangyayari yon. Kung na-president si Sara Duterte, hindi mangyayari yon. Pinagplanuhan niya talaga, pinagplanuhan to ng matagal na ipabagsak si Tatay Digong. Kasi siyempre, alam niyo naman, di ba, kung magsasalita itong si BBM, AIEOO, parang may tinatago eh. Ganyan siya eh. Sabi niya, hindi daw siya makapigil doon sa pag-aresto niya sa mga ICC. Pero imposible. Kasi wala eh. Mayroon naman siyang kontak sa ICC. Kasi siyempre siya ang gumawa ng plano eh. 'Di ba? Siya ang gumawa eh. Kaya pinabayaan niya na makulong si Tatay Digong. Pinabayaan na makuha, maisakay doon sa sinakyan niyang eroplano. Pasok mga Marites, mga Marisol. About ito kay Tatay Digong. Solid support tayo. Yun ang idol natin. Walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Marami siyang nagawang mabuti. Yung mga abusado lang, yung mga abusado ay pinaparusahan niya. Yung kapaligiran, malinis. Diba? So ngayon, nagkakamali tayo sa pagpili doon sa mga lahi ng mga Marcos. Diba? Ito, charge experience na nangyari na. Wala na tayong magawa. Pero sa susunod na eleksyon, hindi naman nanalo yung mga Marcos kahit sino pang tumakbo.
yung mga Duterte na ang uupo sa susunod na herenasyon. So ngayon, anong masasabi nyo? Comments lang po sa ibaba. Ating aalamin kung ano ba talaga ang kasalanan ni Tatay Digong. Lahat tayo dito sa buong mundo ay solid support talaga kay Duterte, kay Tatay Digong. So ngayon, nagplanuhan talaga marunong kasi doon na sila gumawa ng hakbang malapit ng eleksyon, di ba? January, February, March, April, May. So 5 na lang. So pagka inano talaga nila yung pag malapit na mga 2 buwan na o malapit na lang, doon na siya tinitira. Ayan, titirahin na natin si Tatay Digong. Tawagan nyo na yung ICC. Ayun, grabe no. At saka yung lakas ng loob tong si to si yung mukha niya, yung police na si Tory ba yun? Kamukha niya si sino bang kamukha niya na vlogger? Sino ba yun? Yung bakla na vlogger na kamukha ni Tory. Sigurado magsisi yun sa susunod. Pero alam nyo, pag mag-marsyalo, hindi naman dito mag-marsyalo sa Mindanao o sa Visayas. Diyan sa Luzon mag-marsyalo. Uunahin yung mga lahi dyan, yung mga Marcos dyan. Uunahin. Paparusahan yun. Iwan ko lang kung anong hatol niya. Kung anong hatol sa mga maraming supporter yon si Tatay Digong. Lahat. Nakikita naman natin. Sabi ni Miss Wari, pag may mangyari kay Tatay Digong, mananagot ang dapat mananagot. Wala nang iba. Ang utak kasi nito, wala na. Yung traitor. Diba? Hindi naman siya mananalo kung wala yung mga Duterte. Yun. Kahit sa ibang bansa, yung mga OFW, yung nanirahan na doon sa iba't ibang bansa, di ba? Lahat sila solid support kay Duterte. Grabe. Yung mga Marcos, wala nang susupport doon. Wala nang sumusuporta sa mga Marcos sa susunod na eleksyon. Iilan lang siguro yung buboto sa kanya. Wala na. Kahit bibilihin pa niya yung kahit tag 20,000 pa yung per head,
hindi pa rin siya mananalo. Solid pa rin tayo kay Duterte. Wala. Hindi talaga pagtiwalaan tong mga traitor sa Luzon. Bibihira lang siguro yung mga mababait dyan. Lahat kasi ng mga kalukuhan, nandyan lahat. Ayun, di ba? Positibo na yung asawa ni BBM nahuli sa hotel, nag-drugs, di ba? Hindi pinalabas sa social media kasi masisira yung pangalan nila, di ba? Siguro binayaran yon o kahit binayaran yun ng 3 pirasong gold bar. Wala na, sold na. Kasi billionaire ka na doon pag may gold bar ka na doon sa ibang bansa. Billionaire ka. Times 3 doon yung gold bar doon Kaya yun, kayang-kaya talaga ni BBM babayaran yung gobyerno doon. Kasi ilang bangko nakadeposit yung mga gold bar sa iba't ibang bansa. Kaya yun, siyempre admin sila malakas. At saka iisipin natin, di ba? Ma-analyze natin sa sarili natin. Alam natin. Malakas yung kapit niya doon. Kasi lumaki, doon siya nakapag-aral. Doon siya lumaki. Kasi siyempre, mayaman, pinakamayaman sila doon Sila ang hawak nila yung gold bar. Sila ang nakahukay ng mga ginto dito sa Pilipinas. Yung sa mga angka nila, doon sa ama niya. So, yun. Pero, napakahirap. Yun talaga ang malaking pagkakamali niya. Bakit niya ginawa yun? Pero, wala na Takilid na siya Kasi pag dito sa Pilipinas, pinakulong si Tatay Digong, hindi niya kaya. Hindi niya kaya. Kaya pinagplanuhan talaga na doon sa ibang bansa para may hirapan si Bato de la Rosa na pumunta doon. Okay lang kung magsasakay ng bangka. Malayo. Kailangan talaga mag-eroplano. Yun ang naisip ko talaga. Yung na-analyze ko sa sarili ko hindi naman ako professional. Analyzer lang ako. Naditik ko sa aking sarili. Parang para tayong kumbaga ginagamitan natin ng knowledge power. Yun, masaya sila ngayon dahil nakuha talaga nila si Tatay Digong. Pero sa susunod, mayroon pa susunod Nandyan pa naman si Inday Sara Duterte. Yun na lang yung manok natin. Yun, 100% mananalo yun pag siya ang tumakbo ng pagka-presidente dito sa Pilipinas. Wala nang mga Marcos na magpresidente sunod. Wala na yung makakuan.
Mudagan gihapon na sila pagka presidente, yung mga Marcos, di na makadaog. Butboto, traidor pa. Dili man na makadaog kung wala ang mga Duterte. Marunong lang. Pinasakay lang sila. Inuuto lang nila ang mga Duterte. Mauna, tanawa. Niabot yun ang panahon na naputol yun ang ilahang pagka-amigo sa una. Mauna, marunong madiay ng mga Marcos. Kaya naglahi naman diay og abuhan. Gibiyaan ang mga Duterte. Grabe, traidor jud. Ay, murag yun na siya. Wala tay mahimo. Kay admin man. Pero kung na presidente pa si Inday Sara, kung wala pa siya mag-vice, sigurado masakpa na po ng mga kuan diha. Sigig suyok. Sigig gamit og sandayong. Sigurado. Numero 1 mahuli si yung asawa ni BBM. Malakas lang talaga sila ngayon. Kasi admin sila eh. Ay, nako. So ngayon, mga kamurins, magpaalam na ako. Please support solid Duterte po tayo. Hasta la vista, baby.